So ito na mga paps, no, ito yung ating motor na RS150. Ang problema nito is nasira yung ating board panel. Bali ang naging dahilan talaga nito is nasunog sa araw, no, dahil nababad sa araw yung kaya siya nagkaganito. Kung balak mo din mag-ayos ng ganito paps, at least man lang sana mayroon kang konting knowledge sa electronics, no, para magawa mo to ng maayos. Kung wala naman, sama mo na lang ng konting lakas ng loob katulad ko. Sa pagtanggal naman ng ating panel, siyempre kailangan natin baklasin yung ating head, no. Gagamit lang tayo dito mga paps nung Phillips screw natin, tsaka Allen wrench, yun ang gagamitin natin dito. So siyempre meron diyang tornilyo dito sa magkabilaan, so tatanggalin natin yan mga paps. Pagtanggal ng ating head, di naman talaga ganun kahirap, no? Madali lang naman siya, hindi rin siya ganun kadelikado. Ang kailangan lang talaga, meron tayong proper tools, no? Tsaka kung sa pagtanggal naman mga paps, kung ano yung tinanggal nyo, kung saan nyo tinanggal, kailangan tandaan nyo para doon nyo rin talaga siya ibabalik. After natin ma-dismount yung head, no, meron lang dito tayong tatanggalin na connection na naka-connection sa ating board panel. Ito, yung tinatanggal natin mga paps. Sungkitin lang natin yan ng daliri, no, matatanggal na yan. Tapos meron dito ang tatlong tornilyo na nakadikit sa mismong panel. Dahil yan yung mismong panel natin. Yan. Tanggalin lang natin tatlong tornilyo na yan. So matatanggalan natin tong board panel natin. So ito na mga paps, no, napakadili lang, natanggalan natin. So dito, ito naman yung ating babaklasin, no, i-dismount natin yan. So isa-isa natin yung mga tornilyo. Meron diyang tornilyo sa likod. So yan, babaklasin natin yan. At ito naman paps, yung ating polarized film na nabili natin sa Lazada, no, na halagang 161 lang siya. Polarized film yan ang pangalan yan. Yan ang i-search nyo sa Lazada kung kayo ibibili. Malaki na siya, no, kasi na siya sa lahat siguro ng mga motor na naka digital, kaya na siya. Dahil dito sa akin kaya yung gumawa ng tatlong yan, o, ganyan siya kalapad mga paps. So ito na mga paps, nabaklas na natin. Kitang kita nyo naman na sobrang sunog talaga, no. Halos wala na tayo makita dyan na number pag tumatakbo, kaya minabuti natin ayusin na. Ito yung pinaka mahirap na part na ginawa natin dito sa ating board panel, no, yung pagtanggal at kabit natin ng mga nakahinang. Napakarami niyan mga paps na nakahinang. Kailangan natin yung isa-isa yung tanggalin dahil hindi natin mababaklas siya na may naiiwan. At ang mahirap dito nung ginagawa ko yan mga paps, na iniinit natin ng ganyan, bumabalik yung ating mga pagka lusaw. Pagtanggal mo ng ating soldering is bumabalik din siya, kaya nahirapan talaga ako diyan. Yung sa mga iba kasi na talagang gumagawa ng mga electronics na ganito, mga laging naghihinang, meron sila diyang panghigop, no. Binabacuum nila yan, meron silang maliit na pang vacuum. So tayo wala, kaya yan, gagawa tayo ng paraan kung paano. Ang ginawa ko dito mga paps is kumuha ko ng tsane ang ginamit natin dyan. Tapos isa-isahin natin yan na sungkit-sungkitin hanggang sa maubos natin. Napakatagal kong ginawa yan mga paps. So ito na siya mga lodi.
natanggal na natin. Ito kailangan natin tatanggalin, di ba? Natanggal ko na yan. Then ito siya, baklas na. Ito siya. Yan. Tapos ito kailangan natin itong baklasin ng ganito. Oops. No. Ating papalitan. So ito na mga paps, no, nabaklas na natin yung ating pinaka digital. So itong kulay puti na yan, kailangan natin tanggalin yan. Yung dalawa na yan. Yan yung pinaka film nya. So meron yang isa dyan na sticky. After natin matanggal tong kulay puti, nakadikit pa dyan yung ano nya, yung panang residue. Yan din ang isa sa mahirap baklasin mga paps. Ginamitan kayo ng alcohol. Tapos tsagaan nyo lang mga paps, no, na makuha nyo rin kung paano tanggalin yan. Pag kayo na yung nasa sitwasyon, kaya nyo gawa ng paraan kung paano matanggal na hindi ginagasgas yung salamin, dahil importante yung salamin yan. Ang importante dyan, malinis nyo ng maayos kasi dyan natin ididikit yung ating biniling polarized film. So yon. After ng isang oras na kuskusan ng alcohol, no, so ito na siya mga paps, natanggalan natin yung residue, malinis na yan. So diyan natin ilalagay itong polarized film na to. Kailangan natin magupit na mas maganda kung meron kayong caliper, no, susukatin nyo na lang yung size nung ating yung ating pagdidikitan para dire-diretso na kayo, hindi nyo na kailangan i-blade gaya ng ginawa ko na medyo mahirap siya na itama. So kailangan mas maganda na ano nyo na gupit nyo na agad bago nyo idikit, no. Tingnan nyo lang mga paps kung paano ko ginawa. So ididikit lang natin. Meron dito para sa may film na to, meron tong dalawang cover na kailangan tanggalin. Hindi naman kayo malilito dyan kung saan yung ididikit nyo, dahil yung isa hindi siya dumidikit. Parang pinaka plastic cover lang siya ng polarized film natin. Yung isa, yun ang medyo sticky. Yun ang ating ididikit sa ating panel. Malaw. Pwede siguro to basa. Ay. Dati sinubukan ko may tubig eh. Oo. So after natin mandikit mga paps, ito na yung ating kinalabasan na ating dinikit na polarized film, no? Isang buo siya na dinikit natin. So kailangan natin siyang ibalik ulit. Kung paano natin binaklas, ganoon natin siya ibabalik. So siyempre binaklas natin yung mga hininang natin, nakahinang doon. So ihinangin din natin yan. So sobrang hirap din siya, no, sa paghinang, no. Kailangan natin ng pace. Dapat kung kaya sinabi ko sa inyo kanina, sana meron kayong konting alam sa electronics, kasi yung
kung marunong ka mag-electronics, marunong ka maghinang. So kailangan natin kasi hinangin yan. Napakaliliit yan. Hindi pwede siyang magdikit-dikit, no. Yun naman kung pares tayo ng motor, kung RS150 ang motor ninyo. Kung sa iba naman nagkapareho na ganito ang sitwasyon din, maraming pin, kailangan talaga marunong kayo maghinang. So ito na mga paps na yung pinakahintay natin, nagawa na natin yung ating board panel na ikabit na natin. So ito kinakabit ko na lang dito mga paps yung ating head, yung mga tornilyo na nakakabit. Kailangan nating ikabit yan. Nandyan na yung board panel natin, nakakabit na yan. So after nyan, titesting na natin at okay na. So na, ititesting na natin mga paps. So isususin na natin, nakakabit na yung ating panel, buo na. So yun, umilaw. Yun, sira. Putang ina, sira. Ito lang mga par, sira. Hindi natin nagawa. Putang ina, it's a prank par. Tagal natin ginawa, hindi. Sira talaga par.